Simula noong bata pa ako, palaging may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin tuwing papasok ako sa aking kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mga mata na nakatingin kahit mag-isa lang ako. Hindi ko ito pinansin noon, baka imahinasyon lang, sabi ko sa sarili ko. Ang kwartong iyon ang naging saksi sa halos lahat ng bahagi ng aking pagkabata. Ang mga larong ginagawa ko tuwing mag-isa, ang mga pagbagsak ng luha sa unan tuwing nadadapa o nasasaktan, ang mga lihim na binubulong ko kapag walang ibang tao. Isang safe haven, akala ko. Lumaki akong tahimik, palaging nag-iisa sa sulok. Hindi ko kailanman naisip na may mali sa akin o sa paligid ko. Pero sa tuwing iniisip ko ang aking nakaraan, may mga bagay na tila gumugulo sa aking alaala. Mga fragmento ng sandali na hindi ko maipaliwanag. Tulad ng biglaang pagkatigil ng isang laro dahil sa pakiramdam na may nagmamasid. O ang hindi maipaliwanag na kaba na naramdaman ko tuwing nagsusuot ng damit sa harap ng salamin. Normal lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Bata pa lang ako noon at baka likas lang talaga ang mag-isip ng kung ano-ano. Lumipas ang mga taon at unti-unti kong iniwan ang kwartong iyon. Nag-aral ako sa ibang lugar, lumayo, naghanap ng bagong buhay. Pero kahit na malayo na ako, may mga panaginip na paulit-ulit bumabalik, mga imahe ng silid, ang mga bagay na nasa loob nito at ang pakiramdam na laging may anino sa likod ng bawat sulok. Hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin. Pero sa tuwing bumabalik ako sa bahay ng mga magulang ko, bumabalik din ang bigat sa dibdib. Parang may kung ano sa kwartong iyon na humihila sa akin, na parang may naiwang bahagi ng sarili ko roon na hindi ko alam. Isang araw, habang naglilinis ako sa lumang bahay, naisipan kong buksan ang aking dating kwarto. Matagal ko nang iniwasan ang lugar na iyon. Hindi ko na nga alam kung anong itsura nito sa loob. Ang mga dingding ay puno ng mga agiw. Ang sahig ay may mga kalat na hindi na natanggal mula noong umalis ako. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pamilyar na amoy. Amoy ng kahoy, ng alaala, ng nakaraan. Sa isang kahon sa sulok, nakita ko ang mga laruan ko noon. Mga lumang manika, sirang laruang kotse, at ilang papel na puno ng doodles ng isang batang malikot ang imahinasyon. Nakangiti akong nagbalik tanaw, pero may isang bagay na nagdulot ng kakaibang pakiramdam, isang luma at tila masyadong bagong alarm clock na naroon sa tabi ng kama. Hindi ko maalala kung kailan ko inilagay ang alarm clock na iyon. Wala sa alaala ko ang pagbili nito o ang paggamit nito. Nakapatong ito sa isang maliit na lamesa, malinis at mukhang hindi naalalang inabutan ng alikabok tulad ng ibang bagay sa kwarto. Sinubukan kong galawin ito pero tila masyadong mabigat para sa isang ordinaryong orasan. Nagtaka ako. Sa likod ng orasan, may maliit na compartment na tila may takip. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan, isang lente ng kamera. Napaatras ako at napaupo sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinititigan ng orasan na may nakatagong kamera. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero ang unang pumasok sa isip ko ay ang mga taon na ginugol ko sa kwartong iyon. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinabi ko, lahat ng sandaling akala ko ako lang ang nakakakita. May ibang mata pala na nagmamatsyag. Sino? Bakit? Paano? Ang dami kong tanong pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sinubukan kong hanapin ang sagot. Sa ilalim ng kama, sa loob ng mga kahon, sa likod ng mga dingding. At habang hinahanap ko, napansin ko ang isang maliit na puwang sa sahig. Parang may sinadyang taguan. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang lumang tape recorder. Sa tabi nito, may mga piraso ng papel na may nakasulat na mga pangalan, petsa at oras. Mga tala ng bawat araw na tila isang diary, pero hindi akin. Parang may ibang tao na nagdokumento ng bawat galaw ko sa kwartong iyon. Ang ibang tala ay may kasamang mga salitang hindi ko maintindihan, pero ang ilan ay malinaw. Nagsimula ng magbihis,
Umiiyak sa kama, naglaro sa sahig. Hindi ko na mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Sino ang gumawa nito? Bakit nila ako pinagmasdan? Kailangan kong malaman. Sa tape recorder, may isang lumang kaset na nakapasok pa. Pinakinggan ko ito. Sa una, puro static lang ang naririnig ko. Pero sa kalagitnaan, may tunog ng pag-click, parang may nagbukas ng pinto. Pagkatapos narinig ko ang isang boses, malalim, pamilyar, pero hindi ko matukoy kung kanino. Maganda ang anggulo ngayon, hindi niya alam. Bigla akong nabilaukan sa hangin. Ang boses na iyon ay hindi ko makalimutan kahit gaano ko ito gustong burahin sa isip. Boses iyon ng isang taong kilala ko, isang taong malapit sa akin. Naputo lang tape pero sapat na ang narinig ko para mapagtanto kung ano ang nangyari. Sapat na para mahanap ang isang bahagi ng nakaraan na matagal kong pilit nililimutan. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan pero alam ko na hindi na ako kasing ligtas tulad ng inaakala ko. Sa bawat pag-iisip sa boses na iyon, sa bawat pagbalik tanaw sa mga tala, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng isang pangyayaring matagal nang nakatago. Isang trauma na unti-unting bumabawi ng kontrol sa akin. At sa sulok ng kwarto, habang paalis na ako, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita kanina. Sa ibabaw ng aparador, may isa pang lente ng kamera, nakatingin, nakatutok, nagmamatyag. Pagkagising ko kinabukasan, parang may kung anong bigat ang bumalot sa dibdib ko. Ang mga alaala ng natuklasan kong kamera sa loob ng kwarto ko ay hindi maalis sa isip ko. Nandoon pa rin ang maliit na butas sa dingding, tila ng aasar, tila nanunuya. Ang bawat sulok ng kwarto ko na dati is nagbigay sa akin ng kapanatagan ay biglang naging estranghero sa akin. Ang kama, ang lamesa, ang mga laruan ko noong bata pa ako, lahat ng iyon ay parang nawala ng saysay. Kung may kamera dito noon pa man, ano na ang mga nakita nito? Sino ang nanood? Sa kabila ng takot, hindi ko mapigilang balikan ang nakaraan. Ang mga araw na akala ko'y normal ang buhay ko, na akala ko may protektado ako sa sarili kong tahanan. Bigla kong naalala ang mga pagkakataon na parang may tumititig sa akin. Noong bata pa ako, minsan na akong nagkaroon ng pakiramdam na may nakamasid sa akin, pero lagi kong binabaliwala iyon. Akala ko, imahinasyon ko lang. Ngayon alam ko nang hindi iyon basta takot lang. Totoo ang lahat, muli kong tiningnan ang butas sa dingding. Nakatayo ako roon, nakatitig, parang hinihintay na magsalita ang dingding mismo. Wala akong magawa, kundi isipin kung sino ang may kagagawa nito. Ang mga magulang ko ba, ang mga kasambahay, ang sino mang dumaan sa bahay namin noon? Sa bawat tao na naaalala ko, nagiging kahina-hinala sila. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan ko ay matagal na pala akong niloloko? Ang ideya na ang kamera ay naroon noong bata pa ako ay tila nagbukas ng kahon ng mga demonyo sa isip ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa dingding at sinubukang dukutin ang kamera. Ang mga daliri ko'y nanginginig, ang puso ko'y tila sasabog. Nang mahugot ko ito, isang lumang modelo ng kamera ang bumungad sa akin. Malaki, may makapal na lente, at tila hindi pa modernong teknolohiya. Parang galing pa ito noong dekada 90. Sino ang maglalagay ng ganito? At bakit? Naghahanap ako ng pahiwatig kung sino ang gumawa nito, pero wala. Walang pangalan, walang marka ng pagkakakilanlan. Ang tanging mahalaga sa akin noong sandaling iyon ay ang malaman kung anong klase ng mga imahe ang naitala ng kamerang iyon. Bumaba ako sa sala, bitbit ang kamera, nanginginig ang mga kamay. Wala akong plano kung ano ang gagawin pero alam kong kailangan kong hanapin ang sagot. Sa ilalim ng hagdan, may lumang kahon ng mga gamit ng pamilya namin. Mga lumang album, cassette tapes, VHS tapes.
Hinanap ko ang anumang bagay na may kaugnayan sa kamera pero wala akong nakita. Sa halip, isang lumang tape na may nakasulat na para kay Mara ang umagaw ng pansin ko. Ako si Mara. Bakit may tape na para sa akin? Wala akong maalala tungkol dito. Sinaksak ko ang tape sa lumang VHS player sa sala. Ang TV namin ay nagbukas at sa unang sandali, walang laman ang screen. Puro static. Ngunit maya-maya, unti-unting lumitaw ang imahe. Isang batang babae, ako, nakaupo sa kama ko, naglalaro ng manika, masayang masaya. Hindi ko maalala kailan ito kinunan, pero kitang-kita ko ang innocence sa aking muka. Ang anggulo ng kamera ay eksaktong mula sa posisyon ng butas sa dingding. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May nag-record sa akin, may nanood sa akin. Habang nagpapatuloy ang tape, unti-unting nagbago ang tono ng mga eksena. Ang mga video ay hindi na basta paglalaro. May mga pagkakataon sa tape na natutulog ako. Umiiyak, nagbibihis. Ang mga mata ko'y nanlaki. Hindi ko alam kung paano ko natitiis na panoorin iyon, pero hindi ko rin kayang patayin ang player. Sa bawat segundo, unti-unti kong nararamdaman ang pagkasira ng mundo ko, ang pagguho ng tiwala ko sa lahat ng bagay. Hanggang sa huling bahagi ng tape, may lumitaw na imahe na hindi ko inaasahan. Isang lalaki. Hindi ko maaninag ang mukha niya ng buo, pero suot niya ang uniforme ng aming driver noon. Si Mang Ruben. Palaging mabait si Mang Ruben sa akin. Palaging nagdadala ng candy tuwing sinusundo ako sa eskwela. Palaging kinakausap ang mga magulang ko na parang kaibigan. Pero bakit siya narito? Bakit siya nasa tape? Pumasok siya sa kwarto ko, hawak ang kamera, inaayos sa dingding. Kitang-kita ko kung paano niya tinago ang kamera, kung paano niya siniguradong hindi ito mapapansin. At pagkatapos tumingin siya sa direksyon ng lente, ngumiti. Isang nangiti na hindi ko makakalimutan, malagkit, nakakakilabot, parang may ibig sabihin. Biglang dumilim ang screen. Tapos na ang tape, pero hindi pa tapos ang takot ko. Ang tanong na umiikot sa isip ko, bakit niya ginawa ito? At kung siya ang may kagagawan, nasaan siya ngayon? Napatingin ako sa bintana. Sa labas nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng bahay, nakasuot ng pamilyar na uniforme. Si Mang Ruben. Nakatingin siya sa akin, hindi gumagalaw. Ang mukha niya ay parehong ngiti na nakita ko sa tape. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Para bang may bumalik na alaala na matagal ko nang sinubukang kalimutan, ngunit ngayon ay pilit na bumubulwak mula sa kailaliman ng aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanang natuklasan ko. Ang kamera sa aking kwarto, mula pa noong bata ako, isang bagay na hindi ko kailanman inakala o pinaghinalaan. Sino ang naglagay nito? Bakit? Ginugol ko ang magdamag sa pag-iisip, sa pagtatanong, walang sagot. Tila ang bawat sulok ng kwarto ko ay naging malamig, mapanganib. Ang bawat galaw ko sa loob ay parang may nakatingin kahit wala akong nakikita. Ang dati kong tahanan, ang kwarto kong laging naging santuwaryo, ay bigla na lang naging kulungan ng takot. Ngunit hindi ako nagpatinag. Kinailangan kong malaman ang totoo. Kinabukasan, matapos ang mahabang gabi ng pag-aalala, nagdesisyon akong suriin ang kwarto. Hinanap ko ang bawat sulok, bawat puwang na maaaring pagtaguan ng kamera. Sinimulan ko sa ilalim ng kama, sa likod ng mga aparador, sa gitna ng mga libro sa bookshelf. At doon ko nakita isang maliit na kahon na natatago sa likod ng lumang libro. Hindi ko ito maalala noon, ngunit ngayon tila may kakaiba sa kahon na iyon. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga lumang videotape. Sa umpisa, hindi ko maintindihan kung ano ang mga ito. Nakatayo lang ako, tinititigan ang mga tape na tila may sariling bigat. Nag-aalangan kung dapat ko bang panoorin. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na kailangan kong harapin ito.
Hindi ko na kaya ang pagiging ignorante. Gusto kong malaman ang lahat, kahit masakit. Hiniram ko ang lumang VHS player ng kapitbahay namin. Sa tuwing bibit-bitin ko ang mga tape, parang may bumibigat sa dibdib ko. Naupo ako sa harap ng maliit na TV sa sala. Nanginginig ang mga kamay habang isinasalpak ang unang tape. Pinindot ko ang play at bumungad sa akin ang isang imahe na hindi ko kailanman inaasahan. Una, parang ordinaryong footage lang ito ng kwarto ko noong bata pa ako. Ang mga laruan ko ay nakakalat sa sahig, ang maliit kong kama ay maayos na nakahain. May kung sinong nag-aayos ng mga gamit ko. Isang lalaki. Hindi ko siya agad nakilala. Ngunit habang pinapanood ko, unti-unti kong na-realize kung sino siya. Ang tiyuhin ko. Napako ako sa upuan. Ang tiyuhin kong laging nag-aalaga sa akin noong bata ako. Siya ang madalas maghatid sa akin sa school, magregalo tuwing birthday at magturo sa akin ng mga laro. Pero bakit siya nasa tape na ito? Bakit may camera sa kwarto ko? Habang patuloy kong pinapanood ang footage, unti-unting nabubulgar ang mas malalim na katotohanan. Sa una, normal lang ang kilos niya, nag-aayos ng mga laruan, naglalampaso. Pero sa mga sumunod na tagpo, may mga kilos na hindi ko maikakaila. Ang pagtingin niya sa ilalim ng aking unan, ang pagbukas niya ng aking mga drawer, ang tila pagkalikot niya sa mga damit kong nakatago. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang intensyon ang bawat galaw niya. Hanggang sa dumating ang isang eksenang bumaliktad sa mundo ko. Sa tape, nakita ko ang sarili kong bata, mga 6 na taong gulang. Nakaupo ako sa kama, naglalaro ng manika. Pumasok siya sa kwarto. May dala-dalang bag. Tumingin siya sa kamera, ngumingiti. Ang nangiti niya, na dati kong inakalay mabait, ay biglang naging nakakakilabot. Dito ko lang napagtanto, alam niya ang tungkol sa kamera. Siya ang naglagay nito, mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko kayang ipagpatuloy, ngunit parang may magnetong humihila sa akin para panoorin pa. Sa mga sumunod na mindahan-dahan kong binuksan ang kahon na natagpuan ko sa ilalim ng lumang aparador. Ang mga kamay ko'y nanginginig, bawat galaw ko'y puno ng kaba, tila may bumubulong sa akin na itigil ito, pero hindi ko magawa. Sa loob ng kahon ay mga lumang VHS tape, may mga nakasulat na petsa sa bawat isa. Ang mga petsang iyon ay pamilyar, mga taon ng kabataan ko, mga araw na akala ko'y puno ng inosenteng kaligayahan. Isa-isang isiniksik ng utak ko ang mga piraso ng puzzle na natuklasan ko kanina. Ang nakatagong kamera sa likod ng kurtina. Ang kakaibang tanong ng tiyahin ko noong bata pa ako, lagi ka bang nasa kwarto? Ang pagiging sobrang tahimik ni Papa tuwing may bisita kami. Pati ang biglaang pagkawala ng ilang laruan ko na gustong gusto ko. Ang lahat ng ito'y unti-unting nagkakaroon ng koneksyon. Pero ayaw kong tanggapin ang direksyon ng iniisip ko. Kinuha ko ang unang tape na may nakasulat na Pebrero 1998. Ako'y 5 taong gulang pa noon. Pinagpawisan ng mga palad ko habang inilalapit ang tape sa lumang VHS player na ginamit ko minsan para maglaro ng mga pelikula noong bata pa ako. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Pero parang may puwersang nagtutulak sa akin na alamin ang laman nito. Pagpasok ng tape, bumungad ang isang static na screen. Tapos unti-unting lumitaw ang imahe. Ang kwarto ko, ang luma kong kwarto, ang kama, ang laruan, ang wallpaper na may print ng mga bituin. Ang lahat ay parang bangungot na bumalik sa akin. Naroon ako sa video, nakaupo sa sahig, naglalaro ng manika. Bata pa ako, walang kaalam-alam, puno ng inosente. Ang anggulo ng video ay mula sa likod ng kurtina kung saan natagpuan ko ang kamera. Tumigil ang mundo ko. Akala ko iyon na ang pinakamalalang parte, pero nagpatuloy ang video. Ilang minuto ang lumipas, may pumasok sa kwarto. Isang matandang lalaki. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero pamilyar ang postura niya, ang kilos niya.
Lumapit siya sa akin habang naglalaro ako. Hindi ko siya pinansin, abala ako sa manika. Pero naririnig ko ang boses niya na pinalilibutan ako ng mga tanong tungkol sa manika sa kwarto at kung gusto ko raw ba ng bagong laruan. Hindi ko na kinaya. Pinatay ko ang player, hinila ang tape at itinapon ito sa sahig. Napahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, sinusubukang pigilan ang mga luha. Pero bumabalik ang bawat eksena sa utak ko. Sino ang lalaki? Bakit may kamera sa kwarto ko noon pa? At sino ang may gawa nito? Napuno ang dibdib ko ng galit, takot at kasuklam-suklam na pakiramdam. Nais kong sirain ang bawat tape sa kahon pero alam kong hindi iyon ang sagot. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kumuha ako ng isa pang tape ang may nakasulat na Marso 1999. Mas matanda ako ng 1 taon sa video na ito. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinapasok ang tape sa player. Nang magsimula ang video, parang nauulit ang dating eksena. Ako'y naglalaro sa kwarto, pero ngayon ay may ibang kasama, ang tiyahin kong si Clara. Pamilyar ang eksena, naaalala ko pa ang araw na iyon. Pero ang hindi ko maalala ay kung paano nawala si Clara sa video. Bigla siyang lumabas ng kwarto, iniwan akong mag-isa. Ilang sandali pa, pumasok ulit ang lalaking iyon. Ito ang hindi ko na matanggap. Hindi lang basta pag-uusap ang nakita ko sa tape. Sa bawat galaw ng lalaki, may kakaibang intensyon, may kakaibang layunin. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang buong video, pero nang matapos ito, ang utak ko'y balot na ng takot. Ang mga mata ko'y namumula sa pag-iyak, ang mga kamay ko'y nanginginig sa galit. Sino ang lalaking iyon? Bakit na ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang lumang kahon na natagpuan ko sa kisame? Sa loob nito'y naroon ang mga lumang cassette tapes, marurumi, may alikabok, pero malinaw ang mga nakasulat na petsa sa mga label. Ang mga taon ay pamilyar. Ito ang mga panahon ng aking kabataan. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang bigat ng mga alaala, ang pagiging inosente, ang mga araw na tila walang malalaking problema, ang simpleng pagtawa at paglalaro. Ngunit sa harap ng mga tape na ito, parang may isang anino na unti-unting lumalapit, bumabalot sa paligid ko. Pinilit kong kalmahin ang sarili. Hindi ko alam kung bakit, pero may puwersang nagtulak sa akin na buksan ang kahon at tingnan kung ano ang nasa loob. Sa ilalim ng mga tape, may isang sulat na nakatupi ng maayos. Nang buksan ko, pamilyar ang sulat kamay kay Papa. Ang mga salitang nakasulat ay tila mga kutsilyong tumarak sa aking puso. Sa dinamdam siya para sa hinaharap kung sakaling kailanganin mo itong malaman. Aminam Alikadikin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng sulat na iyon, pero lalong tumindi ang kaba ko. Kinuha ko ang isa sa mga tape at tumungo sa lumang video player sa sala. Ang bawat hakbang ko ay parang mabibigat na yelo sa aking mga paa. Isinalang ko ang tape, pinindot ang play at naupo sa sira-sirang sofa. Sa unay wala, itim lang ang screen. Pero maya-maya, narinig ko ang pamilyar na tunog ng aking boses. Ang boses ng isang batang babae, masaya, walang alam sa mga panganib ng mundo. Lumabas sa screen ang imahe ng kwarto ko noong bata pa ako. Ang una kong naisip ay, paano nila nakuha ito? Bakit may video ng kwarto ko? Sa footage, nakita kong naglalaro ako sa sahig, hawak ang paborito kong manika. Ang mga galaw ko ay natural, walang halong takot. Pero habang pinapanood ko, may isang bagay na hindi tama, ang anggulo ng kamera. Nakaposisyon ito sa isang lugar na hindi ko alam na may kamera pala. Napatingin ako sa paligid, sa mga dingding ng kwarto ko ngayon at biglang bumalik ang mga tanong. Isa ani askin. Sino ang naglagay nito? Istisarian. Habang nagpapatuloy ang video, unti-unting nag-iba ang mga eksena. Sa unay puro paglalaro, pagtawa at simpleng mga bagay na ginagawa ng isang bata. Pero sa bawat segundong lumilipas, may puwersang bumibigat sa dibdib ko. Biglang may tumawag sa akin sa video. Si Papa.
Lumapit siya sa akin, ngumiti, at sinimulan akong kausapin. Ang boses niya ay malambing pero may bahid ng hindi maipaliwanag na tensyon. Sa panlabas parang walang mali pero may kung anong pahiwatig sa mga mata niya na ngayon ko lang napansin. Naputol ang eksena at lumitaw ang isa pang araw, ibang petsa, ibang damit ko. Pero ang anggulo ng kamera ay nanatili. Sa video, nakita kong natutulog ako sa kama, mahimbing, walang alam. Sa isang iglap, pumasok si Papa sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga galaw niya ay mabagal, maingat. Lumapit siya sa akin, umupo sa gilid ng kama, at tumitig sa akin ng matagal. Hindi niya ako ginising. Nanatili lang siyang nakatingin. Ang mga mata niya sa video ay hindi ang mga mata ng isang mapagmahal na ama na nakilala ko. May kung anong madilim sa tingin niya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko. Pinatay ko ang video, humihingal, halos hindi makagalaw. Tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan pero hindi ko alam kung bakit. Ang utak ko'y puno ng tanong. Ito ba ang sinasabi niyang para sa hinaharap? Bakit may ganito? Ano ang totoong nangyari noong bata pa ako? Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi ng sarili ko na gustong malaman ang buong katotohanan. Kinuha ko ang susunod na tape, isinaksak ito sa pagmulat ng aking mga mata, tila bumalik ang bigat sa aking dibdib. Halos buong magdamag akong nagbabantay sa lumang kahon ng mga VHS tapes na natagpuan ko kahapon. Ang mga label na nakasulat sa bawat isa ay parang mga sugat na hindi pa naghihilom. Araw ng pista, unang sayaw, kaarawan ni Ana, edad 8. Ang bawat pamagat ay tila normal, inosente. Pero alam kong hindi ito pangkaraniwang mga home video. Kanina ko pa gustong sunugin ang mga ito. Ilang beses ko nang sinubukang kumbinsihin ang sarili ko na huwag nang panoorin ang laman. Baka isang pangarap lang ito. Pero isang bahagi ng utak ko ang kumakagat sa ideya na kailangan kong makita, kailangan kong maintindihan, kailangan kong malaman kung ano ang pilit itinatago sa akin ng ilang taon. Sa wakas, kinuha ko ang unang tape. Niyakap ko ang sarili ko habang pinapanood ang pag-ikot ng rewinder. Nang matapos, ipinasok ko ito sa lumang VHS player na tinago ko sa bodega. Bumungad ang mahinang static sa screen kasabay ng tunog ng lumang pelikula na naglalakad sa pagitan ng malinaw at malabo. Tapos, biglang lumitaw ang isang eksena. Nakita ko ang sarili kong bata pa, suot ang isang kulay rosas na bestida na may mga bulaklak. 8 ako noon, eksaktong tulad ng nakasulat sa tape. Tumatawa ako habang hinahabol ang isang lobo sa sala. Nariyan si Mama, tumatawa rin habang hawak ang kamera. Sa unang tingin, tila isa itong masayang alaala ng kabataan, pero may kakaiba. Ang anggulo ng kamera, ang paraan ng pag-zoom sa aking katawan, masyadong mabagal, masyadong malapit. Isang masamang kutob ang gumapang sa akin. Habang patuloy kong pinapanood, napansin kong hindi ito kinuha ng karaniwang magulang. Ang bawat galaw ko ay parang sinadya. Ang bawat tawanan ay parang may mga matang nagmamasid, hindi upang magdiwang, kundi upang magmanman. Hindi ko na namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Paano ko hindi ito napansin noon? Sino ang kumuha ng mga bidyong ito? Pinindot ko ang pause, hinanap ko ang remote pero hindi ito gumagana. Kaya't tumakbo ako pabalik sa VHS player at mano-manong in-forward ang tape. Sa aking pagkabigla, sumulpot ang eksenang hindi ko inaasahan. Biglang nagbago ang eksena mula sa sala ay lumipat sa loob ng aking kwarto. Parehong araw, parehong suot ko. Pero ang lahat ay mas tahimik, mas pribado. Ang kamera ay nakatutok sa kama ko, sa isang anggulo na hindi ko maintindihan kung paano nagawa. Nakita kong umupo ang batang ako sa kama, hawak ang isang manika. Nagsimula akong magsuklay ng buhok ng manika habang umaawit ng isang lumang awitin. Ang kamera ay unti-unting lumapit
at nang makita ko ang maliit na kilusan sa likod ng kurtina, tumigil ang paghinga ko. May isang anino, isang tao. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, nanginginig. Sino iyon? Sino ang nagtatago? Lumapit ako sa screen, halos idikit ang mukha ko sa monitor. Ang kamera ay parang sinadyang inizoom sa kurtina, pero hindi ipinakita kung sino o ano ang naroon. Ang susunod na eksena ay putol. Static na ulit. Tumakbo ang tape ng ilang segundo sa katahimikan bago tuluyang huminto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang dibdib ko ay parang sasabog na sa sobrang kaba. Kinuha ko ang sunod na tape. Pinilit kong huwag manginig habang nilalagay ito sa player. Habang naglo-load ang tape, hindi ko napigilang isipin, ano pa ang makikita ko? Ano pa ang maaalala ko? Nang magsimula ang pangalawang tape, agad kong nakita ang isa pang eksenang kuha sa loob ng kwarto ko. Pero ang anggulo ngayon ay mas mataas, parang galing sa isang sulok ng kisame. Ang batang ako ay natutulog, tahimik na tahimik ang paligid. Pero sa background, may maririnig na mahihinang yabag. Ang tunog ng mga paa sa kahoy na sahig. Hindi ko na kaya. Pinindot ko ang stop pero walang nangyari. Pinindot ko ulit pero hindi gumagana. Para bang naipit ako sa panonood ng isang bangungot na hindi ko maaaring takasan. Sa screen, nakita kong may isang kamay na dahan-dahang bumukas sa pinto. Hindi ko maaninag kung sino iyon pero sigurado akong hindi ito si Mama. Ang kamay ay malaki, magaspang at mabigat. Nang tuluyan nang bumukas ang pinto, napatigil ako. Isang lalaki ang lumabas nakasuot ng lumang polo at maong. Hindi ko siya kilala, pero may isang bagay sa kanyang kilos na nagpanginig sa akin. Lumapit siya sa natutulog na batang ako na parang isang hayop na sinisilo ang biktima nito. Anak, pabulong niyang sinabi. Hindi ko alam kung sinasabi niya ito sa akin o sa ibang tao. Biglang nag-black out ang screen. Static ulit. Pero bago pa man ako makahinga ng maluwag, sumulpot ang isang mensahe sa screen, parang isinulat gamit ang puting pintura sa itim na background. Alam kong nanonood ka. Nabitawan ko ang remote. Ang puso ko ay parang tumalon palabas ng dibdib ko. Paano? Paano niya nalaman? Sino siya? Dahil sa bigat ng natuklasan ko, halos hindi ko na makontrol ang aking paghinga. Ang bawat sulok ng kwarto ko, na dati itila santuwaryo ng aking kabataan, ay biglang nagmistulang isang kulungan. Ang mga laruan kong nakatambak sa isang kahon, ang mga poster sa dingding, ang lumang aparador, lahat ng ito'y biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa bawat bagay, nagmamasid, nagtatago. Pinilit kong manatiling kalmado habang bumalik ang alaala ng gabing natuklasan ko ang kamera. Isang lumang kahon ang nabuksan ko sa ilalim ng kama habang naglilinis. Sa loob nito may mga cassette tapes, maruming papel, at isang lumang kamera na tila naputikan na sa tagal ng pagkakatago. Hindi ko na sana papansinin pero may kakaibang damdamin akong naramdaman. Kinuha ko ito at sa likod ng kamera ay may nakasulat na pangalan. Pangalan ng aking ama. Parang biglang huminto ang mundo ko noong oras na iyon. Hindi ko maipaliwanag pero parang may umuusbong na bahagi ng alaala ko na matagal ko nang tinatakasan. Ang mga tanong na pilit kong itinatago sa sarili ko ay biglang bumalik. Bakit palaging sinasabi ng ama ko na huwag akong magkulong sa kwarto? Bakit palaging may masyadong mahigpit na mga tuntunin tungkol sa kung paano ko dapat ayusin ang aking kwarto? At bakit palaging nararamdaman ko noong bata ako na parang may nagmamasid kahit wala akong kasama? Kinapa ko ang kamera at sinubukang buksan. Hindi ko alam kung bakit pero may bahagi ng akin na parang gustong malaman ang katotohanan. Nang buksan ko ang compartment ng tape sa loob, may laman pa itong lumang kaset. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniisip kung ano ang laman nito. Baka mga lumang video lang, sabi ko sa sarili ko, pero alam ko sa puso ko na hindi ganoon kasimple. Naghahanap ako ng lumang tape player sa bahay.
Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko'y bumibigat ang hangin sa paligid. Parang may pumipigil sa akin, pero hindi ko alam kung anong lakas ang nagtutulak sa akin para ituloy. Nang mahanap ko ang player, isinaksak ko ang cassette tape. At doon nagsimula ang lahat. Ang unang tunog na narinig ko ay ang boses ng ama ko. Malalim, seryoso, parang may sinasabi sa kung sino mang kausap niya. Ito ang kwarto niya. Dito ko ilalagay ang kamera. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang bawat salita niya ay parang patalim na tumutusok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malaman na may kamera sa kwarto ko o ang marinig ang kumpirmasyon na ang mismong ama ko ang naglagay nito. Pagpasok ko sa kwartong iyon, pakiramdam ko'y para akong sinakal ng alaala. Ang bawat sulok, ang bawat pader, tila bumabalik ang lahat ng mga naramdaman ko noon. Takot, kaba, at ang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib na pilit kong kinalimutan. Ang kwartong ito ang naging saksi sa mga gabing tila walang hanggan, sa mga panahong hindi ko maunawaan, kung bakit tila palaging may matang nakamasid sa akin. Ngunit ngayon, alam ko na ang sagot. Narito ang kamera, nakatago, palihim, at matagal nang nagmamatsyag. Naglakad ako papalapit sa lamesa kung saan ko natagpuan ang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang tapes. Ang mga ito ang naging susi sa isang katotohanang ayaw kong paniwalaan. Isa-isang isiniksik sa lumang video player ang mga tapes at sa bawat pindot ko ng play, isang bahagi ng aking nakaraan ang nagkakaroon ng kulay. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito ginagawa sa sarili ko, pero hindi ko kayang tumigil. Parang may bahagi sa akin na gustong makita ang kabuuang larawan, kahit pa alam kong masisira ako. Sa unang tape, makikita ang isang musmos na batang babae, ako, na masiglang naglalaro sa kama. Hindi ko pa naiisip noon na may kamera pala sa kwartong iyon. Masaya ako, walang muwang, walang bahid ng alinlangan. Pero sa likod ng bawat ngiti, sa likod ng bawat galaw, andiyan pala ang mga matang hindi ko nakikita. Ang mga matang palihim na nagtatala ng bawat sandali ng aking kabataan. Pumikit ako, pilit na sinasara ang isip sa mga imaheng nasa harapan ko. Pero hindi ko maialis ang tunog ng boses na naririnig ko sa tape. Isang pamilyar na boses na tila bumubulong. Ang ganda ng ngiti mo, anak. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang pamilyar na boses na iyon. Pero sa likod ng boses na puno ng pagmamahal, may kung anong kakaibang tono. Parang may bahid ng pagkukunwari. Sinubukan kong tumayo, pero tila tiniklop ng kaba ang mga tuhod ko. Nagpatuloy ang video. Sa mga susunod na sandali, nawala ang saya sa mga mata ng bata sa tape. Ako yon, nakaupo sa gilid ng kama, tila may iniisip, tila may nararamdaman. Ang mga mata ko noon ay puno ng tanong, pero wala akong lakas para itanong. Sa tape, nakita kong pumasok sa kwarto ang isang tao, si Papa. Ang puso ko ay halos tumigil sa pagtibok. Sa tape, nilapitan niya ang batang si ako. "Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo," sabi niya habang hinaplos ang aking buhok. Sa unang tingin, parang walang masama. Parang isang ordinaryong eksena ng mag-ama. Pero hindi ko maialis ang bigat sa dibdib ko habang pina. Hindi ko alam kung anong mas nakakabaliw. Ang katotohanang may lihim na kamera sa kwarto ko simula noong bata pa ako, o ang realidad na halos buong buhay ko ay naitala ng isang taong hindi ko pa rin matukoy. Sa bawat patak ng ulan sa labas ng bintana, pakiramdam ko'y unti-unting bumabagsak ang mundo ko. Ang bawat sulok ng kwarto, ang bawat laruan, ang bawat piraso ng kasangkapan, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Parang ang lugar na minsan kong tinawag na ligtas ay naging isang bitag, isang entablado na hindi ko alam na pinagtatanghalan ko. Naalala ko ang mga araw noong bata pa ako kung paano ko ginugugol ang oras sa paglalaro sa sahig habang umuupo si mama sa gilid ng kama. Nagmamasid sa akin. Ang mga mata niya
laging puno ng pagmamahal, ngunit ngayon naiisip ko, alam kaya niya? Alam kaya niya na may mga mata pang nakatingin sa akin maliban sa kanya? Ang mga alaala ko ng kwarto na ito ay biglang nabalot ng tanong. Sino ang naglagay ng kamera? Bakit? At sa anong dahilan? Hawak ang maliit na kahon ng lumang tapes, nagpasya akong buksan ng isa. Ang ingay ng rewind ng tape ay parang tunog ng mga kaluluwa, mabigat, nakakakilabot. Nang magsimula ang playback, ang unang eksena ay pamilyar. Ako, 5 taong gulang, nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga manika. Nakangiti ako, walang kamalay-malay na may mga mata palang nanonood sa akin mula sa dilim. Ang boses ni Mama naririnig sa background. "Huwag kang magkalat, ha?" Sabi niya, ngunit sa tono ng tinig niya, naroon ang pag-aalaga. Ngunit hindi iyon ang nakakapigil sa tibok ng puso ko. Hindi iyon ang dahilan kung bakit parang nabalot ng yelo ang buong katawan ko. Sa gilid ng screen, sa likod ng kurtina, sa sulok ng kwarto, may anino. Isang anino na hindi ko namalayan noon. Isang anino na malapit. Hindi ko maintindihan kung paano, pero sigurado ako, may tao sa kwarto ko noong araw na iyon. Hindi lang ako at si Mama. Tumigil ang playback. Tumayo ako, nanginginig, at isinaksak ang isa pang tape. Paulit-ulit akong nag-iisip kung dapat ko bang ituloy, pero parang may bahagi sa akin na ayaw tumigil. Ang mga sagot ay narito sa mga lumang tapes na ito. Kailangan kong malaman. Ang sumunod na video ay mas nakakagimbal. Nakahiga ako sa kama, tulog na tulog habang si Mama ay nag-aayos sa tabi. Pero may gumalaw sa background. Isang figura, tahimik na gumagalaw sa likod ng kabinet. Hindi ko alam kung paano ko ito hindi napansin dati, pero ngayon, malinaw na malinaw. Isang tao ang naroon, nagtatago, nanonood. Nais kong sumigaw, pero walang tunog na lumalabas sa bibig ko. Pumapatak ang pawis sa noo ko habang pinapanood ko ang sunod-sunod na tapes. Lahat sila may parehong tema. Ako, sa kwarto, gumagawa ng pang-araw-araw kong mga gawain, habang may presensya sa likod ng bawat eksena. Hindi ko alam kung ang mga mata ba ng taong iyon ang nasa likod ng kamera o kung siya mismo ang naglagay nito. Pero ang alam ko, hindi ito normal. Hindi ito tama. Dumilim ang paligid. Napansin kong gumagabi na pala. Ang kwarto ko tila naging masikip, parang sinasakal ako ng mga pader. Paano ko nagawang tumira dito nang hindi ko namamalayan ang lahat ng ito? Ang bawat araw, ang bawat gabi, ang bawat sandali, lahat pala'y may nakamasid. Hindi ko na alam kung alin ang mas masakit, ang karahasang pisikal o ang karahasang emosyonal na dulot ng pananamantala sa privacy ko. Sa wakas, nagpasya akong tingnan ang huling tape. Ang label nito ay kakaiba, may petsa. Ngunit hindi ko maalala kung anong espesyal na nangyari noon. Nang magsimula ang playback, ang unang eksena ay pamilyar. Ako, mas matanda na ng kaunti. Siguro mga 10 taong gulang. Nakaupo ako sa kama, nagbabasa ng isang libro. Walang anuman sa video ang kakaiba, maliban sa isang bagay, ang tunog ng paghinga. Malakas, mabigat, at hindi akin. Dinagdagan ko ang volume. Ang tunog ng paghinga tila nanggagaling sa mismong kamera. May tao sa likod nito. May tao sa kwarto ko. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Ang buong katawan ko nanigas. Sa dulo ng video narinig ko ang isang boses. Mahina, halos bulong, pero malinaw na malinaw. "Ang ganda mo talaga," sabi niya. Tumigil ang video. Tumigil ang puso ko. Ang boses na iyon ay pamilyar. Hindi ko alam kung saan ko narinig, pero sigurado akong kilala ko siya. Pinilit kong pigilin ang paghinga habang dahan-dahang bumukas ang lumang pinto ng aparador. Para akong binabalot ng malamig na hangin na parang hinahaplos ang balat ko. Pero ang totoo, ang mga kamay ko mismo ang nanginginig. Sa loob ng aparador, isang kahon ang nakapatong sa dulo. May mga alikabok na tila matagal nang iniwan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na buksan iyon.
pero parang isang puwersang hindi ko maipaliwanag ang gumalaw sa akin. Pag-angat ko ng takip, bumungad ang mga videotape. Maraming videotape, bawat isa'y may nakasulat na petsa gamit ang marker. Ang ilan, sobrang luma na't halos hindi na mabasa ang mga numero. Ang iba naman, tila bago pa noong panahong iyon. Napansin ko ang isang tape na may nakasulat na Oktubre 2001. Napamura ako sa isip. Oktubre 2001, 6 na taong gulang pa lang ako noon. Hindi ko alam kung bakit, pero kinuha ko ang tape na iyon. Ang puso ko'y parang naglulundag mula sa kaba, alinlangan at takot. Parang may bumubulong sa akin na huwag ko nang ituloy, ngunit mas malakas ang bulong ng kuryosidad. Isinalang ko ang tape sa lumang VHS player na matagal ko nang hindi ginagamit. Ang tunog ng makina habang binabasa ang tape ay nagbigay sa akin ng kakaibang takot, parang may halimaw na bumubulong mula sa kadiliman. Sa simula ng video, ang kwarto ko ang bumungad. Ang mismong kwarto ko noong bata pa ako. Ang mga laruan kong nakakalat, ang kulay rosas na kurtina, at ang maliit na kama ko. Pero ang anggulo ng video ang hindi ko maintindihan. Para bang may nakatagong kamera sa isang sulok, isang bagay na hindi ko kailanman napansin. Habang tumatakbo ang video, pumasok ako sa eksena. Bata pa ako, nakasuot ng damit na may mga bulaklak, masaya akong naglalaro ng mga manika. Wala akong kaalam-alam. Wala akong kamalay-malay. Hindi ko rin alam kung sino ang nagre-record ng video. Pero sa likod ng imaheng iyon, may kakaibang bagay. Bawat galaw ko, bawat tawa, bawat hakbang, parang may nagmamasid. Ang kwarto ko na dati tila ligtas, ngayon ay parang isang hawla. Biglang may narinig akong tunog sa video, isang mahinang tawa. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon, pero malinaw. Isang boses ng lalaki. Ang init sa sikmura ko'y parang apoy na hindi ko alam kung paano papatayin. Sino ang nasa likod ng kamera? Sino ang nanonood sa akin noon? Pinilit kong ipagpatuloy ang panonood, kahit naramdam ko ang unti-unting pagkapunit ng aking kaluluwa. Sa video pumasok ang isang lalaki sa kwarto. Hindi ko makita ang mukha niya, nakatalikod siya sa kamera, pero alam kong hindi iyon ang tatay ko. Hindi iyon ang sinuman sa pamilya ko. Hindi ko kilala ang lalaking iyon. Ang kamay niya ay may hawak na bagay, parang notebook na puno ng mga sulat. Tila sinusulat niya ang bawat galaw ko, bawat ekspresyon. Ang buong eksena ay parang isang bangungot na hindi ko matakasan. Napalunok ako. Ang daming tanong sa isip ko. Sino siya? Bakit niya ginagawa ito? At higit sa lahat, bakit hindi ko ito natuklasan noon? Sa video tumayo ang lalaki malapit sa kama ko, nanonood habang natutulog ako. Ang paghinga niya ay naririnig sa background, malalim, mabigat at nakakatakot. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang bawat segundo sa video ay parang isang kutsilyo na tumatarak sa puso ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong panoorin. Tumigil ang video pero hindi pa natatapos ang tape. Pinindot ko ang rewind, umaasang makahanap ng sagot, pero sa halip na sagot, mas maraming tanong pa ang bumungad. Sa gitna ng tape, may mga eksenang hindi ko maipaliwanag. Mga bagay na hindi ko. Pagkatapos kong malaman ang tungkol sa misteryosong kamera na natagpuan ko sa likod ng isang lumang air vent sa aking kwarto, hindi na ako mapakali. Ang mga alaala ng aking kabataan ay parang unti-unting bumabalik sa akin. Magkakahalong takot, galit, at pagkamuhi ang bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam kong kailangan kong tuklasin ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang unang ginawa ko ay ang paghanap sa mga lumang gamit ng aking mga magulang sa imbakan sa likuran ng bahay. Sabi ng nanay ko, huwag ko na raw pakialaman ang mga iyon dahil puro kalat lang. Pero alam kong may mga bagay doon na maaaring makapagbigay liwanag sa mga tanong sa isip ko. Habang binubuksan ko ang mga kahon, tila bumibigat ang hangin,
na para bang may kung anong puwersang umaawat sa akin na ipagpatuloy ang ginagawa ko. Sa isang lumang kahon na puno ng alikabok, nakita ko ang isang makapal na envelope. Ang ibabaw nito ay may nakasulat na para sa aking anak. Hindi ko alam kung para sa akin iyon o sa kapatid kong si Marco, pero agad kong binuksan. Sa loob nito, may mga larawan, mga litrato ko noong bata pa ako. Sa mga kuha, palagi akong nasa kwarto ko. Nakaupo sa kama, naglalaro ng manika, natutulog. Napansin ko ang anggulo ng bawat larawan. Ito ang eksaktong lugar kung saan ko natagpuan ang kamera. Halos hindi ko mabalanse ang sarili ko sa sobrang paninikip ng dibdib. Sino ang kumuha ng mga larawang ito? Bakit mayroon ito ang aking mga magulang? Gusto kong sumigaw pero natatakot akong marinig ng nanay ko. Isiniksik ko ang envelope sa ilalim ng aking damit, parang kriminal na nagtatago ng proweba. Umalis ako ng tahimik, nagkunwaring walang nakita. Sa kwarto ko muling bumalik ang kaba. Tiningnan ko ang mga larawan isa-isa. Sa bawat isa, may kung anong kakaibang nararamdaman ako, parang may mata sa likod ng litrato na nakatingin sa akin. Hindi ko matanggal sa isip ang ideya na mula pa noong bata ako may nanonood sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero ang bawat larawan ay patunay na hindi ako nag-iisa sa kwarto ko, kahit pa akala ko noon ay tahimik ang gabi. Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakasiksik sa ilalim ng mga litrato. May nakasulat dito. Ang tinta ay halatang luma na, medyo kupas, pero naiintindihan ko pa rin. Ang sabi, pasensya ka na anak, ginawa ko ito para sa proteksyon mo. Proteksyon? Paano naging proteksyon ang paglalagay ng kamera? Ang utak ko ay parang nag-uumapaw sa tanong. Sino ang nagsulat nito? Ang tatay ko, pero naalala ko, matagal na siyang patay. Ang nanay ko, hindi ko ma-imagine na gagawin niya iyon. Pero kung hindi sila, sino? Nagdesisyon akong harapin ang nanay ko. Nasa kusina siya, nagluluto ng hapunan. Sa bawat hakbang ko papalapit sa kanya, parang may bumibigat sa mga paa ko. Nang narating ko ang kusina, tumingin siya sa akin. Anong problema? Tanong niya. Ang tono niya ay parang walang kahit anong kabang nararamdaman. Ma, may gusto akong itanong, sabi ko. Pilit kong pinatatatag ang boses ko. May alam ka ba tungkol sa kamera sa kwarto ko? Parang natigilan siya. Napansin ko ang pagbagal ng kilos niya habang hinahalo ang sabawan sa kawali. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin pero pilit na nilalabanan. Anak, hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya, pero ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Hindi ako naniniwala. Alam kong may tinatago siya. Ma, wag mo nang itago. May nahanap akong mga larawan. Ang daming litrato ko mula noong bata ako, sa kwarto ko. Sino ang kumuha ng mga iyon? Bakit may kamera sa kwarto ko? Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Ang damdamin ko ay parang isang bulkan na sumabog. Bigla niyang inilapag ang sandok at tumingin sa akin ng diretso. Anak, hindi kita sinasadyang masaktan, pero may mga bagay na hindi mo na kailangang malaman. Mahal kita at ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka. Protection? Sigaw ko. Anong proteksyon ang sinasabi mo? Sino ang nanonood sa akin? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumalikod siya, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa itaas ng aparador sa kusina. Binigay niya ito sa akin, pero hindi siya tumingin sa mga mata ko. Buksan mo, doon mo makikita ang sagot. Bumalik ako sa kwarto ko, dala ang kahon. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob nito, pero ang kaba ko ay parang bumalot na sa buong katawan ko. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang VHS tape. Ang label nito ay may nakasulat na pagtatapat. Sinaksak ko ang lumang VHS player na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama. Habang naglo-load ang tape, naririnig ko ang tunog ng makina. Parang bumibilis ang tibok ng puso ko kasabay nito. At nang magsimula ang playback,
Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Ang tatay ko. Sa video, nakaupo siya sa harap ng kamera. Mukhang pagod at puno ng alalahanin. Anak, kung mapapanood mo ang video na ito, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang sikretong itinago namin. Hindi ko alam kung paano magsisimula pero sasabihin ko ang totoo. Hindi kami ang naglagay ng kamera sa kwarto mo. May ibang tao. At ang taong iyon ay tumigil ang tape. Bigla itong nag-rewind, parang may sira ang player. Sinubukan kong ayusin pero hindi ko mapanood ang huling bahagi. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit at takot. Sino ang taong iyon? Sino ang nanonood sa akin? At bakit hindi ko pa malaman ang sagot? Sa likod ng player, napansin ko ang isang maliit na papel na nakasiksik. Kinuha ko ito at ang nakasulat ay, hindi mo siya kilala pero kilala ka niya, masyadong kilala.